Kasalukuyan ngayon na tumatakbo si Amelia habang hawak ang alaga niyang pusa. Galit na galit siya kay Ghislaine dahil sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. Napapaisip siya kung sino raw kaya ang nagsabi dito ng mga impormasyon tungkol sa kanilang merchant guild. Iyon nga lang daw ang maaaring dahilan kaya alam nito ang buong detalye ng itinatago nilang plano. Naisip din ni Amelia na totoo nga raw pala ang mga kumakalat na balita tungkol sa pagpatay ni Ghislaine sa mga Orc monsters, pagprotekta nito sa kanyang kapatid mula sa mga traidor na Guard Knight at ang pagtalo nito sa tagapagmana ng Lodges family. Dahil nga raw sa reputasyon ng ating bida ay inakala niya na sinwerte lang ito o imbento lang ang mga kumakalat na kwento. Inis na inis si Amelia habang iniisip kung nasaan na raw kaya ang mga pinapwesto niyang gwardya. Hanggang sa bigla na lang siyang napahinto ng dahil sa kanyang nasaksihan. Nakita na niya ang dahilan kung bakit hindi dumarating ang mga pinaghanda niyang tauhan. Lumingon sa direksyon ni Amelia ang nakatalukbong na babae na nasa gitna ng mga walang malay na gwardya. Agad na binati ni Belinda si Lady Amelia noong mapansin niya ang pagdating nito. Kinabahan si Amelia noong mapagtanto niya na kabilang si Belinda sa mga taga-silbi ng Purdium family. Tatanungin pa niya sana ito kung ano ang ginagawa nito doon. Hanggang sa hindi na niya naituloy ang kanyang pagsasalita noong sumulpot si Belinda sa kanyang likuran, sinabihan rin siya nito na kailangan niya raw manahimik. Nangamba si Amelia noong mapansin nito ang patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Sinabi ni Belinda na hanggang ngayon nga raw pala ay lagi pa ring naglalagay si Lady Amelia ng gagamba sa bibig nito. Sa pagkakaalam nga raw niya ay nagsimula ito habang nangyayari noon ang engagement ceremony. Natatandaan pa nga raw niya ang narinig niyang pag-uusap sa pagitan ni Count Rayfold at ng kanilang Count Purdium. Tinukso raw noon si Amelia ng mga kapatid nito noong makita nila na may malapit ditong gagamba. Pero ang ginawa nga raw ni Amelia ay nag-alaga ito ng sarili niyang mga gagamba para gantihan at takutin ang kanyang mga kapatid. Sinabi ni Belinda na hindi raw siya sigurado kung ginawa ba ito ni Amelia para malampasan nito ang isang trauma, o gusto lang nitong ipakita kung gaano siya katapang. Pero pagpasensyahan nga raw siya ni Amelia sa kanyang sasabihin. Hindi nga raw nababagay dito na lagi itong may dalang gagamba. Noong mapatay ni Belinda ang gagamba ay tinanong naman ito si Amelia kung maaari na niya ba raw hingin ang kooperasyon nito. Naghanda na muling makipaglaban si Bernaf noong mapatakas na niya ang kanyang young lady. Naramdaman ni Ghislaine ang pagbigat ng pressure sa kanyang paligid. Nanggagaling ito mula sa nakakalulang halaga ng mana na ipinapalabas ng kanyang kaharap na kalaban. Binanggit ni Bernaf ang sinabi ng ating bida na matagal na raw itong hindi nakakakita ng ganoong kahusay na kalaban. Sa paraan pa nga lang daw ng pagsasalita ni Ghislaine ay para na itong isang mersenaryo. Ibang-iba nga raw ito sa kanyang young lady, ang kilos at pananalita nga raw nito ay hindi gawain ng isang maharlika. Natawa lang ang ating bida habang iniisip na halos may katotohanan rin naman daw ang mga sinabi ni Bernaf, matagal nga raw siyang nabuhay bilang isang mersenaryo noong nakaraan niyang buhay. Sinabi ng ating bida na ano nga raw ang karapatan ng isang simpleng guard knight para questionin ang kanyang katayuan. Bigla na lang umatake ng mabilis si Bernaf habang sinasambit ang pangalan ni Ghislaine. Sinabihan niya ang ating bida nang wag nga raw nitong dungisan ang pangalan ng mga maharlika. Binilisan niya ang mga binibitawan niyang pag-atake para hindi ito masundan ng ating bida. Nagulat si Ghislaine sa bilis na ipinapamalas ni Bernaf. Magkaganoon man ay nadedepensahan pa rin niya ang mga pag-atake na pinapakawalan nito. Habang tumatagal ang kanilang laban ay may napapansin ng ating bida, imbis nga raw na makaramdam ng pagod si Bernaf ay mas lalo pang bumibilis at tumitindi ang mga ginagawa nitong pag-atake. Nagpasya na si Ghislaine na ihinto na ang kanyang pagsalag at pag-iwas. Ngayon ay makikipagsabayan na rin siya ng kanyang pag-atake. Sa tuwing matagumpay siyang nakakadepensa ay agad niyang inaatake si Bernaf. Pero hindi rin naman naging pabaya si Bernaf kaya nakakadepensa rin ito sa bawat pag-atake ng ating bida. Pinagpatuloy nila ang paulit-ulit at salita na pag-atake at pagdepensa. Nangamba si Ghislaine noong mapansin nito ang pagngiti ng kanyang kalaban. Natuwa si Bernaf noong makakita ito ng butas sa depensa ng ating bida. Binilisan niya ang kanyang pag-atake bago pa man makaiwas si Ghislaine. Hanggang sa matagumpay na niya nga itong napatamaan. Imbis na matuwa ay nakaramdam pa ng pagkabahala si Bernaf.
Naisip niya na sa mga huling sandali ay naipangsangga pangaraw ni Ghislaine ang armor nito sa balikat para hindi ito mapuruhan ng kanyang espada. Nagulat din siya sa bilis ng naging pag-atake ng ating bida, parang hindi man lang daw nito iniinda ang natamo nitong sugat. Sinabi ni Bernaf na mukhang hanggang sa huling araw ay hindi niya maaaring ibaba ang kanyang depensa. Nakahanap ng pagkakataon si Ghislaine para mailihis ang espada ni Bernaf. Pero hindi niya naituloy ang sunod niyang gagawin noong bigla siya nitong sipain sa kanyang tagiliran. Sinabi ni Bernaf na itong araw ang kaibahan sa pagitan niya at ng isang lalaki na winawasiwas lang ang espada para sa kasiyahan. Itinukod ni Ghislaine ang isa niyang paa para mapigilan niya ang pagkakatilapo ng kanyang katawan. Agad niya rin namang nabawi ang balanse ng kanyang tindig. Napangiti ang ating bida at naisip na talagang nasisiyahan nga raw siya sa labanang ito. Nagagawa nga raw makontrol ni Bernaf ang daloy ng kanilang laban gamit ang taglay nitong bilis, laki at husay sa pag-atake. Hindi na nga rin daw umeepekto dito ang ginawa niya kaninang pakikipagbuno ng malapitan. Sa palitan nga raw nila ng mga pag-atake ay parang napapagdikit nito ang kanilang mga sandata na para bang hindi na ang mga ito maghihiwalay. Naisip ni Ghislaine na ang manang araw na gamit niya ngayon ay hindi pa sapat para mapigilan ang lakas ni Bernaf. Pero ang tinutukoy niya lang naman daw ay ang mana na ginagamit niya hanggang sa mga sandaling ito. Nakakapanghinayang man daw pero kinakailangan na niya itong tapusin doon. Malaki man daw ang tiwala ni Bernaf sa sarili nitong kakayahan pero may isang araw itong bagay na nakaligtaan. Hindi nga raw nito alam na mayroon siyang unique na mana cultivation technique. Nagpasya na si Ghislaine na gamitin na ang kanyang third core. Noong gawin niya ito ay bigla na lang siyang nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang bilis. Sa isang iglap lang ay agad siyang nakarating sa harapan ni Bernaf. Bukod sa pag-angat ng kanyang bilis ay nagkaroon din siya ng pambihirang lakas. Alam niya na pupuntiryahin ni Bernaf ang kanyang ulo kaya sinamantala niya ito para mahuli niya ang gamit nitong espada. Pinilit ni Bernaf na umatras at bawiin ang kanyang espada, pero hindi niya ito nagawa dahil sa taglay na lakas ng ating bida. Winasiwas ni Ghislaine ng malakas ang kanyang espada hanggang sa madisarmahan na niya ang kanyang kalaban. Tumilapon sa malayong direksyon ang gamit na espada ni Bernaf. Nangamba ito habang pinagmamasdan ang papalapit nating bida. Napaisip siya kung bakit nga raw nagagawa ng ating bida na makapagpalabas ng ganoong kalakas na mana habang nasa gitna ito ng pakikipaglaban. May bigla na lang sumigaw kaya inihinto ni Ghislaine ang pagpaslang kay Bernaf. Naroon na rin ngayon sa loob ng guest room sina Belinda at ang bihag nitong si Lady Amelia. Kung nahuli pa ng pagsigaw si Amelia ay malamang hindi na nito inabutan ng buhay si Bernaf. Nagsalita ang naluluhang si Amelia at sinabihan ang ating bida nang kuhanin ng araw nito ang hinihingi nitong 10,000 gold, at umalis na raw ito sa kanyang harapan. Sinabihan naman ni Ghislaine si Amelia nang napaka-istorbo ng araw nito. Sinabi niya rin na mas magandang araw sana kung kanina pa itong ibinigay ni Amelia nung hinihingi pa niya ito ng maayos. Bahagyang nakahinga si Bernaf noong maalis na ang espada na nakatutok sa kanyang noo. Sinabihan ni Belinda ang kanyang young master na hindi ba raw kalabisan para tawagin pa nila na isang lover's quarrel ang nangyaring ito. Sumagot naman si Ghislaine at sinabi na nagkaroon lang naman daw sila ng isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Pagkalapit ng ating bida ay sinabi nito na may masama nga raw siyang balita para kay Amelia. Hindi na lang daw 10,000 gold ang hinihingi niya dahil tumaas na raw ito ngayon ng 20,000 gold.